National Bureau of Investigation Region 7 naman nakatanggap ng 4 na lugar sa Cebu na may mga aktibidad na malapogo. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Ibinunyag ng National Bureau of Investigation Central Visayas o NBI-7 na nakatanggap sila ng kabuuang 4 na mga lehitimong reklamo sa hinihinalang pogo-like activities sa buong Central Visayas. Ito ang ibinahagi ni NBI-7 Regional Director Attorney Renan Agostos Oliva kung saan nag-iimbestiga sila para ma-verify ang mga lehitimong reklamo. Karamihan umano sa kanilang sinisingil ay mga business establishment sa lalawigan ng Cebu. Kasalukuyan nilang sinisikap na subaybayan ito kasama na ang legalidad ng negosyo kung ito ba ay may kinalaman sa iligal na pogo. Posibleng konektado ito sa operasyon ng iligal na sugal na sinalakay ng ahensya sa syudad ng Lapu-Lapu noong buwan ng Agosto at ngayong buwan sa bayan ng Moalboal, Cebu kung saan naaresto ang daang-daang dayuhan na walang mga kaukulang dokumento. Nakipag-ugnayan na ang NBI-7 sa Bureau of Immigration para sa pagpapaunlad ng mga dayuhang naaresto sa Lapu-Lapu City at sa Moalboal, Cebu na pinaniniwalaang konektado sa mga kasalukuyang nagtatago na operasyon ng pogo sa rehiyon. Establish a cybercrime office at the Department of Justice also to address cybercrime cases together with the NBI. Experts, we can also use the experts of the Department of Justice to combat. This is a public, continuate yan, di ba? So this kind of criminal activity should be addressed. Ating napakinggan si NBI-7 Regional Director Attorney Renan Agostos Oliva. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!